Ito yung mga gamit namin na sprocket sa race. SSS sprocket, aluminum. Hawakan nyo po. Eh grabe, parang plastic. Yan, racing yan. Makagaan. Yung mga pang street. Parang walang timbang ah. Mabigat. Yeah, ito yung racing, sobrang gaan. Talagang paperweight. Grabe, siguro pag nagka-sports bike ako. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Nads and welcome back sa ating channel. So another day, another video. So in today's vlog, magpapapalit tayo ng chain tsaka ng front and rear sprocket. So stock pa tong buo na to, as in simula nang binili ko yung motor na to, wala pa ako napapalitan dito. So hindi siguro natin masisilip. Siguro mamaya natin sisilipin buo. Yun no, medyo ano na siya. Tsaka yan. Actually kakalinis ko nga lang nitong chain na to eh. Yan no, may tira-tira pa ng lube. So dito, itong pinaka front sprocket, never ko pang nasilip yung ano itsura nya. Pupunta tayo ng Baliwag, papalitan natin ng buo kay Boss Marvin sa MM189, kung saan tayo nagpapalit nung nakaraan ng ating brake pads. So doon tayo pupunta ngayon. Ilan na ba yung odo ko? 27,620. So yun yung odo ng ating GSX S750. Parang ang nabasa kong lifespan chain nito, kapag mabait kang rider, mabait yung chill ka lang, ang lifespan ng chain maaaring umabot ng 32 to 48,000 ayon sa nabasa ko. Tsaka ka palang pwedeng magpalit. Kapag naman aggressive na rider ka, ibang tipong puro high RPM, para kang nangangarera palagi. Syempre, mentras aggressive, iigsi yung lifespan niya. Magiging around 16,000 to 30,000 o 32,000 kilometer ang kanyang magiging lifespan. Ako naman ayan nga, 27,620. Kasi may mga time na, lalo na sa expressway ako, parang kinakabahan. Parang laging pumapasok sa isip ko, naku po, yung kadena ko baka mapatid or baka bumigay. So lagi akong ganun, especially kapag medyo nanggigil ako ng konti, medyo napiga. Yun ang unang pumapasok sa isip ko, baka bumigay yung kadena ko. Kung ano mangyari sa akin, hindi natin masabi. Di bali sana kung pagpatid ng kadena, mawawala na lang siya, hindi siya bubuhol, or hindi papalupot dun sa mismong gulong, or hindi papalo sa binti mo. Diba? May napanood kasi akong rider, natandaan ko pa nga yung motor niya eh, parang Ducati yun. Naka ano siya oh, naka high speed siya, biglang putol nung kadena. Siguro mga 3 piraso nung chain pumasok sa sapatos niya. Buti na lang yung sapatos niya yung ano talaga, yung pang racetrack, tusok doon. Uy, babanggaan pa kayo. So mula nung napanood ko yun, laging naglalaro sa isip ko yung ano, baka mamaya sa akin mangyaring ganun, wag naman sana. So habang maaga, magpapapalit na ako ng chain. Syempre hindi naman pwedeng chain lang yung papapalitan natin. Idadamay na natin yung front tsaka yung rear sprocket para isang set na siya, para tamang tama yung kapit nya, diba? So mahirap naman kasi guys kung chain lang yung papalitan natin, tapos luma yung dalawang sprocket natin. Mahirap yun. Alam mo yun, maluluwag na yung ngipin ng sprocket mo, tapos lalapatan mo ng bagong chain. Tingin ko hindi tatagal yung chain eh.
kasi maluwag na yung sprocket. So sayang. Kaya dapat talaga set na. Palitan mo na ng set. Palitan na natin ng set para isang gastusan na lang, isang baklasan na lang, isang hirap na lang. Mahirap yung utay-utay. Sprocket muna or chain muna, tapos susunod yung sprocket. Magdodoble ka pa sa labor nun. So mas maganda papalitan mo na ng buo. Tsaka yun talaga yung advisable para match yung bagong sprocket, bagong chain. So yun yung gagawin natin ngayon. Although wala pa naman ako nararamdamang madulas dito or yung sumasablay, kumakabyos, wala namang ganon. Smooth pa rin naman siya. Yun nga lang, natatakot ako baka mamaya biglang magkaroon ng biglaang ride, diba? Tsaka ako dun magkaroon ng problema, baka mapatiran ako ng kadena, or minsan kasi kahit ako mag-isa kapag naisipan ko mag-Tagaytay, pupunta ako ng Tagaytay, kakain lang ako doon tapos uwi na, ganon lang, magbe-breakfast ride lang. So mahirap yung hindi kondisyon yung motor mo tapos ganon, delikado. Hindi naman yan parang gasolina na makikita mo mauubos na yung gasolina mo, pwede ka magpakarga. Pero yung kadena, walang sign yan. Pag biglang napatid yan, buti nga kung pagkapatid bigla na lang siyang mawawala sa gulong, hindi papalupot, hindi makakadisgrasya, okay lang sana yung ganun. Pero ipagpalagay na hindi ka na disgrasya, paano naman kung nasa loob ka ng expressway, napatiran ka ng kadena, diba? So ganun din, ipapatow mo rin yan, babayad ka, maaabala ka, magagastusan ka ng malaki. Pag maaga, dapat maagap tayo. Daig ng maagap ang masipag, Nax. So meron ng binigay na presyo itong MM189 kasi nakachat ko sila kahapon. Pero ano yun yung binigay nila kumbaga basic, regular price. Syempre meron pang mga ibang pagpipilian na medyo high end. So hindi natin masabi kung makakamagkano tayo dahil gaya nung chain, merong tig 5,000 plus, may tig 7,000 plus, ganon, iba-iba siya. Ganon din sa may front sprocket tsaka sa rear, maraming pwedeng pagpilian. So tingnan natin mamaya kung makakamagkano tayo dun sa mga mapipili natin. So nandito na tayo sa boundary ng Pulilan and Baliwag. Medyo malapit-lapit na tayo. Boss, magandang umaga. So ayan, nandito na tayo sa MM189. Patayin ko muna, no? Boss, magandang umaga. Kayo po ba si Marvin? Sa wakas, na-meet din kita. Tropa ko sila Pekto. Taga Kalumpit yung naka-Vespa na green. Okay. Tsaka si Jan. Ayun. Nung nakaraan, nagpapalit ako ng ano dito, ng brake pad. Wala ka naman, sakto. Kakapanalo mo lang noon, nasa Clark yata kayo. Pangalawang punta ko na ngayon. Sakto. Yero ko muna sir, labas ko muna. Yun. Buti nandito si Boss Marvin. Ngayon ko lang siya na-meet. Yun pala ang champion sa karera. May lalabas na. Sige sir, lagyan niyo na pigyan. Oo sir. Ito yung mga gamit namin na sprocket sa race. SSS sprocket, aluminum. Hawakan niyo po. Grabe, parang plastic. Yan, racing yan. Kagaan. Yung mga pang street, parang walang timbang yan, mabigat. Yeah, ito yung racing, sobrang gaan. Talagang paperweight. Grabe, siguro pag nagka-sports bike ako.
Pero sa mga GSX po, kay Glock 9, may GSX na Oo, galing dito si Glock 9 nung nakaraan. Aluminum po Nakita yung ko mga na. nilagay namin. Mga ganyan po. Yung unang motor niya, yung 1000 na GSX-S. Oo, tama. Yun Tapos yung may, motor niya. nasa kanya pa rin yun, tsaka yung ZX-10 niya. Yung ZX-10 yung bago. Buti napunta dito si Glock 9. Oo, dahil na nagkakasama-sama naman sa racetrack. Sa racetrack talaga. Oo, tama. Kailangan mo, antipolo siya eh. Malayo. Wala siya kasama nung pumunta dito. Naka-van naman. Naka-van, tas iwan lang nakasampa dito. yung motor. Kala ko minotor niya eh. Layo nga ako nun, tas sports bike. Pambira ako. Sir Marvin, maraming salamat ha. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Sa uulitin, babalik-balik talaga. Pag mga kailangan po kayo, message lang po kayo. Oo, babalik-balik talaga kami rito. MM 189. Siyempre, ganda ng pwesto nila. Oh.
sir. Thank you, thank you. Legend. Meron ba tayong Ma'am? Sir Marvin. Swerte natin, nandito siya. Yun, no? Thank you. Maraming salamat, sir. Ayos. Salamat din sa pagbisita dito sa shop natin. ayan. Although on process pa, inaayos pa namin yung ibang mga parts eh. Di pa Oh, yung huling punta ko, ano pa to eh? Wala pa. Wala pa. Pero nandito yung mga motor. Oh, ayan. sarap ko lang. Ito yung ano niya, pang race truck. Sir, ito yung huling ginamit nyo sa ano, no? Ito ba yun, sa Batangas? Ako, spare bike ko po. Bali yung Oo. pinaka-race bike ko, nandun po sa kabilang. Oo, yung tabi ng CX-10. Oo. Mga available yan, sir? Yung mga Yes, sir. Opo. Pero yung mga pang susuki natin, ordering time, mga 1 week. Ganun lang po. Yes, yung mga Ito. Canino 400. Sample sa mga gusto mag-setup na naka-carbon, mga accessories. Yan, no? Pang motor din ba yan, sir? Yung mga mags na yan? Oo, pang mga superbike po. Pang BMW S1000, Honda CBR. Kaya malalapad na talaga siya. Opo. Ganyan din po kalapad yung mags na nakakabit sa inyo. Ganyan din. Opo. Kaya lang po ito, bike specific po. Specific for kung anong model ng bike. Oo. May mga year model po sa nagkakaiba-iba ng spacing. Ayos. Ito, tapos na ang ating kadena at dalawang sprocket. So papakiramdaman natin ng takbo nito maya maya. Wow. So bali ang naging gastos natin lahat-lahat nasa around 12,000. Pure Japan naman lahat ng ginamit natin. Kung iisipin natin medyo pricey, pero syempre ganun talaga, big bike eh. Tsaka magagandang klase naman yung ginamit sa atin na brand. So dito natin matetesting ngayon. Medyo kinakabahan pa ako na natawin, pero wow ah. Woohoo! Yeah. Ang sarap ng ganito. Yung alam mong nawala na yung kaba mo. Alam mo yung smooth na siya dati, mas lalo pa siyang naging smooth, ganun. Mas lalong naging pino. Wow. Ang sarap. Japan ba naman eh? Maraming salamat Boss Marvin at sa lahat ng mga gumawa ng motor ko sa MM189. Dito yan guys sa Baliwag. Kaya kung kayo taga Bulacan or taga Pampanga, Nueva Ecija, yun yung mga malalapit dito eh. So guys, lalagay ko sa description yung kanilang location. Baka namumroblema kayo sa paggawa ng mga big bike nyo, kompleto sila ron, pang high displacement. Wow, sulit. Sarap sa pakiramdam nung napapaayos mo yung gamit mo. Wala nang kaba kahit mabiyahe ng malayo, di ba? Hindi yung
nasa isip mo baka anytime madisgrasya ka. Wow, sarap gamitin. Pinong-pino. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat muli sa inyong pagtutok. Hanggang sa susunod na video. Kita-kits ulit tayo. Make sure na nakasubscribe kayo guys. At syempre comment kayo sa ibaba. Baka may gusto kayong topic na pwede nating i-vlog sa susunod. Again, ako nga pala si Nads, and ride safe, ride smart, ride with respect, and laging tatandaan, prayer is the best gear. Nads on two wheels, baby. Make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah.